Ito lang kung ano nga, yung abot ng dugo niya, 200 daw. Nag-sabay siya ni Arlene, nag-check up sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon, bumabala na sa gitna ng kalsada ang puno wala, hindi ito daw na mo kung ano sumama gano'n. sa Kasi dugo ng nga lupa. naman tinong Bayan tambal. naman din ang pagbaybay sa kahabaan ng kalsada dahil sa mga tumbok ng lupang bumagsak sa daan. May naiulat ding pagmuho ng lupa sa bayan ng Real. Nabalot naman na makapal ng putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libo sa Albay. Napilitang sumungi ng mga residente at motorista ang binhang kalsada sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Pero pag kumamit ng kawayan, ayon sa mga residente, kahit delikado, ay lubusong sila sa baha para makapabili ng kanilang handa para sa bagong taon. Ilang araw na rin kalbaryo ng mga taga-Baco, Oriental Mindoro ang makakapagod ng walang ulan dala ng shear line. Ang tubig umabot na hanggang sa loob ng bahay ng mga residente na una nang nagdeklara ng state of calamity sa bayan dahil sa malawakang pagbaha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang probinsya ng Laguna, kaya sa bayan ng Tani, kung saan 2 barangay ang naapektuhan at pumerwisyo sa ilang motorista. Apektado rin maging ang ilang palayan. Bigay patuloy nga yung ginagawang monitoring ng PDRRMO ng Camarines Norte, gayon na rin ang iba pang mga LGU kaugnay sa posibleng maging epekto ng pag-ulan dahil nga sa shear line at pinapayuhan nila ang lahat na patuloy na mag-monitor sa iba't ibang social media platforms at sa mga abiso ng kanilang mga MDRRMO at PDRRMO para maging handa parati. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Norte, Balisay. Maraming salamat sa iyo, Ian. Hindi lang mga parcel ang sumasabay sa holiday rush, kundi drogang ibinenta online. 2 nagde-deliver niyan ang nasa kote sa Taguig City. Nakatutok si Josh Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng signal, pinalibutan ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group o PDIG ang kotseng ito sa Kingpin. Huli sa akto ang 2 suspect habang nagdi-deliver, hindi na mga regalo, kundi droga sa undercover ng PDIG. Ayon sa intelligence report na nakuha natin sa ating mga operatiba, through mga messaging app at pati natural na magandang usapan o usapin o transaction para dito. Bago na nila gidala sa Coronado. Nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang shabu na na-recover sa 2 suspect na dapat ay i-deliver sa ibang umorder para ngayong Pasko. Delikado ba sa igag kaya sakit daw yung dito. Ang kanilang area of operation ay at Kaya siguro ng gawas. So dito sila, ito ang halos ay iniputan ng kanilang Wala pang pahayag ang 2 na aresto na nakakulong na sa Camp Barotiba. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. 24 oras. Dibaliwala ng daw niya ba? Talawan daw niya. Ng gabinete para repasuhin ang 2025 national budget. Hinahabol yung malagdaan sa Lunes. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkatapos ng Pasko, trabaho raw ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete sa pagrepaso sa 2025 national budget na nakatakdang pirmahan sa Lunes, December 30. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 10 araw na pagkantalayan mula sa araw ng pagpirma ito. Ilan po na kasi sa intensang budget ng mga kongresisal senador ang pangulantya ang pagkakataon sa saligang batas. Lumobo kasi sa may 1 trilyong piso ang budget ng DPWH sa pinal na bersyon. Mas malaki sa pondo ng education sector. Para dili kay duga ang biyahe. Ayon sa konstitusyon. Sabi ni Bersamin, sinisiguro raw sa isinasagawang review na tatalima sa itinakda ng saligang batas ang lalandaang budget at naayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggastos sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senador Vic Zubiri na miyembro ng Senate para sa may Council Committee, dapat daw pag-iyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas upang hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at tuluyang bantala ang pagpapatupad
Nauna nang sila Benjamin na ibibito o ipatatagal ng Pangulong ilang items sa budget kabilang ilang mga isinilip na proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng pondo ng DPWH. Kinonfirma yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Project na identify na mabuti kasi maybe difficult to implement anyway. Wala yung locational identification. May mga project kasi. Dagdag pa ng isang source ng GMA Integrated News. Kasama dyan ang mga basketball at tennis court, ilang bypass road at water management project. Mariritin naman daw ang iba pang proyekto. Pero hindi ibig sabihin na otomatikong marerelisan ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina nakatutok, 24 oras. Punuan na naman ang mga bus terminal dahil sa mga kumahabol namang mga biyahe. Mas, Pasok ang ito na siya direct. kasama sa kanila. Nagpitsang manong. Hindi na nakalis itong Pasko